Kamusta, mahal kong kapatid? Naway sumaiyo at sa pamilya mo ang kapayapaan ng Panginoong Hesus ngayon at magpakailanman. Dito si Pastor Antonio Jr. Meron akong magandang salita, isang salita mula sa Diyos para sa iyong buhay. At sa huli, gusto kong ipagdasal ka para sa lahat ng bagay na may kinalaman sa iyong buhay at pati na rin sa iyong pamilya. Ayos lang ba mga kapatid? Malakas kong naramdaman ngayon na kausapin kayo tungkol sa pagkabalisa. Hindi ko alam sa iyo, pero ako laging sobrang balisa. Nakakagulat man, kahit nakalmado akong tao, madalas pa rin akong tamaan ng pagkabalisa. At napansin ko na hindi talaga natin kayang maging lubos na malaya sa pagkabalisa. Pero kailangan nating matutunang makisama dito at hindi natin dapat hayaang guluhin nito ang buhay natin. Madalas kong marinig ang paksang ito sa telebisyon, internet at social media. Ako mismo ay nakapanood na ng maraming panayam ng mga doktor na nagsasalita tungkol sa kung paano malalampasan ang pagkabalisa, ang mga sanhi ng pagkabalisa, at kung gaano ito maaaring makasama sa ating pisikal at mental na kalusugan. Pero, mga kapatid, hindi gaanong napag-uusapan na masama rin ang pagkabalisa sa espiritual na buhay. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung paano ko nalalampasan ang pagkabalisa. Magbibigay ako ng halimbawa mula sa salita ng Diyos na siguradong magbabago sa iyong buhay. Kung isasagawa mo ang ituturo ko sa iyo dito, ayos ba mga kapatid? Una sa lahat, kailangan nating malaman kung bakit tayo Ficamos ansiosos. Alam ko na kadalasan, ito ay dahil gusto natin na mangyari agad-agad ang lahat. Gusto nating makahanap ng pag-ibig na panghabang buhay, yung trabaho sa larangan na gusto natin, at maganda ang kita. Gusto nating magkaroon ng sapat na pera para makapaglakbay, para magkaroon ng mas komportableng buhay, at marami pang iba. At lahat ng ito ay dahil nabubuhay tayo sa isang mabilis na henerasyon. Ang henerasyon ng social media, kung saan tinitingnan natin ang iba at nagsisimula tayong ikumpara ang ating sarili sa buhay ng ibang tao. Nagsisimula nating mapansin na parang lahat ay maayos para sa iba, pero para sa atin, parang nakatigil ang buhay natin. Walang bagong nangyayari. At hindi naman laging totoo yan mga kapatid. Maraming tao dyan ang nabubuhay lang sa pagpapanggap. Kahapon may nakausap akong tao. Ang taong iyon ay nagtatrabaho sa konsorsyo at sinabi niyang maraming tagalungsod ko ang sumasali rito para bumili ng imported na sasakyan. Tama yan mga kapatid, may mga sumasali sa konsorsyo o financing para lang magka-Land Rover o Porsche at magmukhang mayaman. Dahil hindi naman talaga kayang tustusan ng tao ang gasolina. Mga kapatid, nakakalungkot talaga. Masama talagang malaman na may mga taong nabubuhay ng ganito kapababaw. At alam natin na ang resulta nito ay ang kawalan o pagiging hungkag sa puso. Lalong nagiging balisa ang tao. Nadidismaya. At alam ko rin na madalas tayong nababalisa dahil punong-puno ng impormasyon ang ating isipan. Kamakailan, nagbasa ako ng libro ni Augusto Cury tungkol sa syndrome ng mabilis na pag-iisip. Ibig sabihin, napapaligiran tayo ng impormasyon. Araw-araw, tumitingin tayo sa cellphone, telebisyon, dyaryo, at tao. Lagi may bagong balitang pumapasok sa isipan natin. At doon nagsisimula tayong mag-alala sa mga bagay na wala namang kinalaman sa atin. Mga bagay na hindi naman magbabago ng buhay natin. Pero dinadala pa rin natin sa isipan natin. At doon, napupuno tayo. Mabilis ang takbo ng ating isipan. Kaya, mga kapatid, ang kailangan nating maintindihan ay sa kaharian ng Diyos. Hindi ganoon ang mga bagay-bagay. Hindi ganoon ang paraan ng Diyos. Ginagawa lang ng Diyos ang mga bagay sa kanyang oras at sa kanyang paraan. At kung hindi tayo matutong magpahinga sa Panginoon, magtiwala sa Kanya, madidismaya tayo ng husto at maaari rin tayong makaani ng masasamang bunga kapag binigyan natin ng puwang ang kasalanan. Tama yan. Busca por uma satisfação, por um prazer. Pero tayo ay nagtatago sa ating mga walang kwentang relasyon, sa pakikipagtalik, sa mga huwad na pagkakaibigan, mga kapatid. Kailangan nating magbantay, kaya ipapakita ko sa iyo ang dapat gawin para mapagtagumpayan ang pagkabalisa. Ayos ba? Bago tayo magsimula, mag-subscribe ka muna sa aking channel para araw-araw kitang matulungan sa iyong paglalakbay kasama ang Diyos. Kailangan mo lang i-click ang button na mag-subscribe na nandito lang sa ibaba ng video. Hihintayin kitang i-click ang button na ito dahil lalabas ang maliit na kampanilya sa tabi nito. Kapag lumabas na ang kampanilya, kailangan mo itong i-click at piliin ang opsyong lahat kasi kung hindi mo matatanggap ang mga susunod na video. Pag nailagay ko na, ayos na mga kapatid. Gaya ng sinabi ko sa inyo, ako rin ay na-excite.
Ito ay isang bagay na hindi natin maikakaila. Bawat Kristiyano, bawat tao, paminsan-minsan nakakaramdam ng pagkabalisa at doon tayo Precisamos buscar ao Senhor. panalangin. Ayon sa 1 Pedro 5:7 sa Biblia, ipagkatiwala natin sa Panginoon ang ating alalahanin dahil nagmamalasakit siya sa atin. Minsan, mga kapatid, kahit anong dasal natin, parang hindi natin makita ang kapayapaang gusto natin. Hindi ba? Bakit kaya ito nangyayari? Naririnig ba tayo ng Diyos? Baka hindi gumagana ang ating panalangin? Bago ako magpatuloy sa pagsasalita, Sobre isso, eu quero te contar a história de uma mulher de Deus que sa ilalim ng biyaya ng Panginoon at may napakalakas siyang pangako sa kanyang buhay. Pero dahil sa pagkabalisa at kagustuhang mangyari agad ang lahat ayon sa kanyang oras, muntik na niyang masira ang lahat. Ang pangalan ng babaeng ito ay Sara. Sigurado akong nabasa mo na tungkol sa kanya o narinig mo na ang kwento niya. Si Sara ay asawa ni Abraham. Sabi sa Biblia, iniutos ng Panginoon sa lalaking iyon na dalhin ang asawa, mga gamit, at iwan ang tahanan at kamag-anak para pumunta sa lugar na ituturo ng Diyos kasabay ng utos. Tumanggap din si Abraham ng kamangha-manghang pangako. At gusto kong basahin sa iyo ang nakasulat sa aklat ng Genesis. Ganito ang sabi, sinabi ng Panginoon kay Abraham, umalis ka sa iyong bayan, sa gitna ng iyong mga kamag-anak at sa bahay ng iyong ama, at pumunta ka sa lupaing ituturo ko sa iyo. Gagawin kitang dakilang bansa, pagpapalain kita, at gagawing tanyag ang iyong pangalan upang ikaw ay maging pagpapala. Pagpapalain ko ang mga magpapala sa iyo at susumpain ko ang mga susumpa sa iyo. At sa pamamagitan mo, lahat ng mga bansa sa lupa ay pagpapalain. Tingnan ninyo ito mga kapatid, hanggang sa sandaling iyon, si Abraham at Sara ay tinatawag pa ring Abraham at Sarai ay wala pang anak. Malinaw na sinabi ng Panginoon sa kanila na sa kanila magsisimula ang isang dakilang bayan. At si Sara kaya ay naging sobrang sabik tulad ng lahat ng ibang kababaihan nung panahong iyon dahil ang pangarap niya ay maging ina. Pero hindi siya kailanman nabuntis at ito ay labis na nagpapalungkot sa kanya. Lumipas ang mga taon, tumatanda na sina Abraham at Sara at wala pa ring dumarating na pinapangarap nilang anak. Iniisip ko mga kapatid na lalo lang napupuno ng pagkabalisa ang puso ng babaeng iyon. Sa totoo lang, hindi pa natutupad ang pangako ng Diyos at ang nararamdaman niya ay parang nakalimutan na siya ng Panginoon. At doon nagkamali si Sara, mga kapatid, nang subukan niyang tulungan ang Diyos, ang asawa ni Abraão mandou que uma de suas criadas se deitasse ng kanyang asawa para hindi siya malagay sa panganib na mamatay sa katandaan nang hindi nag-iiwan ng kanyang lahi dito sa mundo. Doon ipinanganak ang batang lalaking si Ismael. Ang inaasahang mabuting bagay ay nauwi sa masamang karanasan sa buhay ni Sara. Dahil ang babaeng nanganak sa unang anak ng kanyang asawa ay nagsimulang mangutya sa kanya dahil hindi siya magkaanak. At bukod pa doon, ang babaeng iyon, ang kanyang alipin, ay inisip na ang anak niya, si Ismael, ang magiging tagapagmana ng mga pangako ng Diyos. Kaya matagal na nagdusa si Sara dahil doon. Ngunit naawa ang Panginoon at naging mabuti ang Diyos kay asawa ni Abraham. Tinupad niya rin ang pangako. Nang ang babaeng iyon ay 70 taong gulang na, ang kanyang asawa, si Abraham, ay 100 taong gulang na at doon nangyari ang himala. Ipinagpatuloy ni Isaac ang lahi ng kanyang ama hanggang mabuo ang Israel kung saan ipinanganak si Jesus. Mga kapatid, ang aral dito ay laging nakikinig at sumasagot ang Diyos sa ating mga panalangin. Pero minsan ang mali ay ang ating puso dahil napupuno ito ng pagkabalisa, ng pag-aalala at ito ang nagtutulak sa atin na magkasala. Sa Roma 8:26 sinasabi ng Biblia na madalas hindi natin alam kung paano manalangin. Dahil dito, nauuwi tayong ipinipilit sa Diyos ang ating mga gusto. Gusto natin ayon sa ating paraan. Pero mga kapatid, wala tayong karapatang gawin iyon. Hindi natin alam ang mas mabuti para sa atin. Kaya dapat tayong humingi ng awa sa Panginoon. Humingi ng kapatawaran sa ating kasalanan ng pagkabalisa at magsimulang umasa sa Kanya sa lahat ng bagay. Kaya ngayon, ipapakita ko sa iyo ang 3 ugali para maiwasan mong magawa ang pagkakamaling ginawa ni Sara at maligtas ka sa masasamang bunga nito. Sige, ang unang ugali na kailangan mong gawin ay ikumpisal ang kasalanan ng pagkabalisa.
Mga kapatid, hindi mahalaga kung ano ang dahilan. Ang lahat ng pagkabalisa ay kakulangan ng pananampalataya sa pag-aalaga at katapatan ng Panginoon. Alam natin na mabuti ang intensyon ni Sarah. Natakot siya na baka mamatay ang kanyang asawa nang wala pang anak na magpapatuloy ng kanilang lahi. Pero gaya ng kasabihan, di ba, puno ng mabubuting intensyon ang impyerno. Bago ka humiling kay Diyos, ikumpisal mo muna ang kasalanan mo. Si Haring David ay nagkasala rin tulad ng iba sa atin. Isa sa mga katangiang nagpatangi sa kanya bilang taong ayon sa puso ng Diyos ay ang kanyang katapatan at pag-amin ng mga pagkukulang. Tingnan mo ang sinabi niya sa Awit 32. Gaano kasaya ang taong pinatawad ang kanyang mga pagsuway at nabura ang kanyang mga kasalanan. Gaano kasaya ang hindi itinuturing ng Panginoon na may sala at walang pagkukunwari. Habang tinatago ko ang kasalanan ko, unti-unti akong nanghina dahil sa aking pagdaing. Dahil araw-gabi ay mabigat ang iyong kamay sa akin. Parang tagtuyot nauubos ang aking lakas. Kaya inamin ko sa iyo ang aking kasalanan at hindi ko na itinago ang aking mga pagkukulang. Ang sunod na hakbang para malampasan ang pagkabalisa ay tigilan ang pagrereklamo. Mga kapatid, kapag tayo ay balisa, ang ating panalangin ay halos nagiging reklamo na sa harap ng Diyos. Ang pagrereklamo ay paulit-ulit na pagbanggit ng ating mga problema sa Panginoon. Parang hindi niya alam ang lahat ng pinagdadaanan natin at ang mga kailangan natin. Kaya mga kapatid, sa halip na magreklamo, aminin ang inyong pagdepende sa Panginoon at ipahayag sa Kanya ang kahalagahan nito. Kailangan mo siya, hindi lang para lutasin ang mga problema mo, kundi para alagaan ka sa bawat detalye ng buhay mo. Amen. At ang ikatlong ugali para mapagtagumpayan mo ang pagkabalisa ay maging mapagpasalamat. Hindi mahalaga mga kapatid kung tinugunan ng Diyos ang nais ng puso mo o hindi. Basta magpasalamat ka, dakilain mo ang Panginoon. At ang salitang dakilain ay nangangahulugang gawing dakila o malaki. Mga kapatid, kapag dinadakila natin ang Diyos, lalo siyang nagiging dakila sa ating paningin. Habang siya'y lumalaki, paliit ang ating mga problema. Upang dakilain ang Panginoon, tularan natin si Maria nang sinabi niya, dinadakila ng aking kaluluwa ang Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas, dahil pinansin niya ang kababaan ng kanyang alipin. Amen. Kung taglay mo ang tatlong ugaling ito, siguradong kahit makaramdam ka ng pagkabalisa, hindi nito mahahadlangan ang iyong buhay. Hindi nito mapapamahalaan ang iyong puso dahil magsisimula kang maniwala na ang Diyos ay kasama mo, na ang Diyos ay nakikinig sa iyo, na ang Diyos ay mabuti sa lahat ng panahon. Amen. Ngayon, mananalangin tayo at pagsasamahin ang ating pananampalataya sa malaking pagkilos na kumakalat sa Brazil at sa labas nito. Kaya kung maaari, ipikit mo ang iyong mga mata. Pero gusto ko rin na makipag-usap ka sa Diyos. Habang ako ay nananalangin dito, gusto ko na buksan mo ang iyong mga labi o na ikaw. Simplesmente Mag-concentrate ka sa iyong mga iniisip. Ayos ba? Tayo'y manalangin, Panginoon, Diyos ko at Ama. Lumalapit ako para purihin ka sa buhay ng kapatid na ito na nananalangin kasama ko. Araw-araw, Panginoon, ibuhos mo sa taong ito at sa kanyang tahanan ang iyong langis ng pagpapahid. Naway ang liwanag ng Espiritu Santo ay sumaiyo sa tahanang ito at sa puso ng pamilya upang maghari ang kapayapaan anuman ang sitwasyon. Alam ko, Panginoon, na marami ngayon ang naghihirap. Nasa ilalim ako ng balon, Diyos ko. Ang mga taong ito ay napag-isip-isip na parang wala ring saysay ang lahat. Parang lumangoy sila ng lumangoy at namatay sa tabing dagat. Pero hindi iyon totoo. Ama, baguhin mo ang lakas, pananampalataya at pag-asa nila. Huwag mo silang hayaang matagal sa disyertong ito, Panginoon, maawa ka. Parang dinudurog ang mga buto. Ganoong kalaki ang mga paghihirap. Parang ang alam lang ng tao ay umiyak. Nagdadalamhati siya buong araw. Hindi niya matagpuan ang kapayapaan at pag-asa. O Diyos ko, ilang beses na bang inisip ng taong ito na wala ka ng pakialam sa kanya? Akala niya iniwan mo na siya at di na pinapakinggan ang kanyang daing. Pero Panginoon, kasinungalingan ng dyablo ang lahat ng ito. Lagi niyang inaakusahan ang taong ito na wala siyang kinabukasan at mararating sa buhay. Panginoon, alisin mo ang mga nakakatakot na kaisipang ito, ang mga negatibong iniisip na nagpapababa sa taong ito. Maawa ka, Panginoon. Huwag mo siyang hayaang manatili sa ganito. Ama, alam ko na ang katahimikan ay bahagi ng iyong paggamot, Panginoon. Diyos,
Hinihiling ko na kausapin mo ang taong ito ngayon. Magsalita ka sa pamamagitan ng mga pangyayari, salita at iyong banal na espiritu. O Diyos ko, nanalangin ako para sa taong ito dahil nakita kong maraming pusong balisa ngayon. Ang puso ay masikip, parang nawala ng saysay ang buhay ng tao. Ngunit Panginoon, narito kami at iniaalay namin sa iyo ang aming mga pagkabalisa, mga takot, mga alalahanin. Alagaan mo kami, Panginoon. Huwag mo kaming hayaang magpatuloy sa ganitong kalagayan. Ama, masakit kapag malungkot at may hinanakit ang puso. Gusto naming makakita ng liwanag sa dulo ng lagusan, Ama ko, at naniniwala akong ikaw lang ang makakagawa nito sa aming buhay. Kaya naman, Diyos ko, humihingi kami ng tawad sa iyo para sa aming mga kasalanan, sa mga pagkakataong hindi kami nagtiwala sa iyo at hinayaan naming ansiedade, mangibabaw ang aming mga emosyon at mga kilos. Ama, ilang beses ba kaming nagkasala dahil hindi kami nagtiwala sa inyo? Ngunit naniniwala rin ako sa iyong biyaya at awa. Naniniwala ako na ang iyong mga awa ay laging bago tuwing umaga at ito ang dahilan kung bakit hindi kami nalilipol, Ama. Sa mga sandaling ito, kinikilala namin na si Hesus Kristo lamang ang tanging daan. Si Hesus Kristo ang katotohanan at ang buhay. Siya ang lahat ng aming kailangan at sapat ang kanyang biyaya para sa amin. Naniniwala kami, aking Diyos, na ginagawa ng Panginoon ang lahat sa tamang panahon at lahat ng ginagawa ng Panginoon ay perpekto. Kaya po, iniiwan na namin sa inyo at hindi na kami mag-aalala. Tanggapin mo, Panginoon, ang aming mga panalangin. Inilalapit ko sa iyo bawat lalaki at bawat babae na nagkomento dito. Humihiling kami ng panalangin sa pangalan ni Jesus. Panginoon, dinggin mo kami at ngayon pa lang ay nagpapasalamat na kami sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaluwalhatian sa Diyos. Kamusta mga kapatid? Biyaya at kapayapaan mula kay Panginoong Hesukristo. Ako po si Pastor Antonio Jr. At ngayon gusto kitang anyayahan na makibahagi sa panalangin ito para sa iyong buhay espiritual, batay sa awit 91. Manalangin tayo sa Diyos para sa proteksyon at lakas laban sa mga atake ng kaaway na sumusubok sa ating pananampalataya at buhay, pati na rin sa ating pisikal at mental na kalusugan. Bago tayo manalangin, iwan mo muna dito ang iyong kahilingan. Alalahanin mo rin ang taong pwede mong pagbabahaginan ng video na ito. Ang biyaya ng Diyos ay kailangang ibahagi. Hindi natin ito dapat itago para lang sa ating sarili. Sigurado akong ang panalangin na ito ay mag-iiwan ng marka sa iyong buhay magpakailanman. Ikaw na dumadaan sa pagsubok ay maiintindihan ang lalim ng salmong ito. At marahil ay nagtatanong ka, pero Pastor, bakit nga ba ang Salmo 91? Ano ba ang espesyal dito? At ipapakita ko sa iyo ngayon. Isa ito sa mga pinakakilalang salmo sa buong Biblia. At may dahilan kung bakit. Kahit ang mga hindi Kristiyano ay narinig na ang tungkol sa salmong ito o nabasa na ito kahit minsan sa kanilang buhay. Madalas nating makita sa mga bahay at negosyo ang Bibliang bukas sa Salmo 91 na parang ito'y anting-anting ng proteksyon. Sa ibang lugar, naninilaw na ang pahina dahil matagal itong nakabukas. Kadalasan, hindi talaga binabasa ng tao ang Biblia at basta na lang iniiwang bukas ang salmo. Pero ang totoo, ang Salmo 91 ay mas malalim pa kaysa sa iniisip natin at tunay lang natin itong mauunawaan kapag tiningnan natin ito gamit ang espiritual na pananaw. Sa paggawa nito, mauunawaan nating isa ito sa pinakamakapangyarihang panalangin sa Biblia. Amen. Plano kong basahin ang salmo kasama mo, pero dahan-dahan natin itong gagawin. Basahin muna natin ang mga talata 1 at 2. Manalangin ayon dito, saka tayo magpatuloy sa iba pang talata. Para mas maintindihan mo ang nakasulat, mananalangin tayo para sa ilang bahagi ng buhay mo. Ayos ba? Para magsimula, babasahin natin ang awit 91, talata 1 at talata 2 na nagsasabing, ang tumitira sa kanlungan ng kataas-taasan at nagpapahinga sa lilim ng makapangyarihan. Makapangyarihan. Masasabi mo sa Panginoon, ikaw ang aking kanlungan at aking kuta, ang aking Diyos na aking pinagtitiwalaan. Hindi tiyak kung ang sumulat ng awit ay dumadaan sa pagsubok o may natanggap na propesiya mula sa Diyos para sa atin. Ngunit, anuman ang dahilan, malinaw ang pangunahing punto. Dapat nating hanapin ang ating kaligtasan sa Diyos. Siya ang ating kanlungan at kuta laban sa lahat ng uri ng kasamaan. At kung hahanapin natin ang Panginoon,
ng buong puso at magtitiwala tayo sa Kanya, hindi tayo mabibigo. Walang kaaway ang makakawasak sa kuta na siyang presensya ng Diyos sa atin. Amen. At ngayong naintindihan na natin ito, tayo ay mananalangin ng sabay-sabay. Kung maari, ipikit mo ang iyong mga mata at manalangin ka ng ganito kasama ko. Panginoon kong Diyos at aking Ama, kami po ay lumalapit ngayon sa iyong presensya upang humingi ng iyong proteksyon, lalo na para sa aming buhay espiritual. Diyos, marami kaming pagsubok. Ang kaaway ay bulong sa puso. Sinasabing ang mga problema ay hindi na kayang tiisin at hindi na namin kakayanin. Ngayon, tinutuon namin ang aming mata sa iyo. Naniniwalang ikaw ang may kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo. Ilagay mo ang kapayapaang ito sa aming kalooban ngayon dahil kailangan namin ito, Panginoong Hesus. Kung wala ito, hindi namin kakayanin ang mga pagsubok na aming hinaharap. Pinaaalala mo, O Ama, na sa iyong mga kamay lang namin matatagpuan ang kapahingahan at tunay na kapayapaan. Nandoon ang aming kanlungan, ang kuta naming kailangan. Naniniwala kami na sa ilalim ng makapangyarihan, may kapahingahan para sa aming kaluluwa. Ituro mo, Panginoon, na magtiwala at magpahinga sa iyong mga bisig. Ipinagkakatiwala namin ngayon sa iyong mga kamay ang aming mga alalahanin, takot at mga pagdurusa. O aking Ama, alam ko na maraming tao ngayon ang may depresyon, nagluluksa at balisa. Pati ang katawan nila ay nagpapakita ng sobrang pagod at pagkabalisa na di makontrol. Kaya naman, tulungan mo kaming maunawaan na hawak mo ang aming kalusugan, ang aming pamilya, ang aming pananalapi, ang aming mga relasyon at ang aming puso. Nagpapasalamat kami sa iyo para sa pananampalataya. Naniniwala kami na binibigyan mo kami ngayon ng proteksyon at pagliligtas. Sinasabi ng iyong salita sa awit 34:19 na maraming pagsubok ang matuwid, ngunit inililigtas siya ng Panginoon sa lahat ng ito. Kaya naman, aking Diyos, lubos kaming nagpapasalamat sa iyo dahil naniniwala kami na inililigtas mo kami muli. Kahit na parang imposible na ang lahat, kahit na parang napakalaki ng bundok sa harap namin, naniniwala pa rin kami na ang Panginoon ang siyang nag-aalis ng mga bundok. Inilalagay namin ang aming pananampalataya sa iyo at ipinapahayag namin ang tagumpay. Kaya naman, nagpapasalamat na kami sa iyo para sa mga tagumpay na paparating. Malalaking bagay ang ginagawa ng Panginoon at marami pa siyang gagawin sa aming mga buhay. Sa pangalan ni Jesus kami nananalangin. Amen. Luwalhati sa Diyos. O aking mahal na kapatid, ito pa lamang ang simula. Dito ka lang, itutuloy natin ang Salmo 91 na napakahalaga at espiritual. Kaya panoorin mo hanggang dulo dahil pagsasamahin natin ang pananampalataya at sa huli, kikilos ang Panginoon para sa atin. Hindi mahalaga kung ano ang iyong problema, hindi mahalaga kung gaano kalaki ang iyong higante. Maaring ito ay isang karamdaman, problema sa pera o emosyonal. Kayang dalhin ng Diyos ang solusyon sa lahat ng bagay sa iyong buhay. Sinasabi ko ito batay sa aking karanasan. Kung ako ay narito ngayon na nagdadala ng mensaheng ito para sa iyo, ito ay dahil isang araw ay tiningnan ako ng Panginoon nang may awa sa aking buhay. Ako'y nawawala at tila nasa dilim, ngunit sinindihan ni Jesus ang ilaw sa aking buhay. Ngayon, masasabi kong walang makapaghihiwalay sa iyo sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus. Amen. Kaya ipahayag, lahat ay magagawa ko sa pamamagitan niya na nagpapalakas sa akin. At ngayon gusto kong basahin kasama mo ang mga talata 3 at 4 ng awit 91. Nakasulat dito, ililigtas kanya mula sa bitag ng manghuhuli at sa makamandag na lason. Kanyang tatakpan ka ng kanyang mga pakpak at sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay makakatagpo ka ng kanlungan. Ang kanyang katapatan ang magiging iyong panangga at proteksyon. Aleluya mga kapatid. Ang bitag ay patibong na inihanda para manghuli at pumatay. Noon, gumagamit ang mga mangangaso ng bitag para hulihin ang ibon o hayop. Kaya ginamit ito ng salmista bilang paghahambing. Ibig niyang sabihin, araw-araw ay may patibong ang dyablo sa ating daraanan. Tayo'y tinutukso, sinisira espiritual, inilalayo sa Panginoon, at sinasaktan kahit sa maliliit na detalye. Amen. Ngunit kung lalapit tayo sa Panginoon, iingatan niya tayo. Pangako ito ng Diyos para sa iyo. Poprotektahan ka niya laban sa lason ni Satanas, gaya ng agila sa kanyang mga inakay.
Amen. Kaya tayo'y manalangin muli. Amém. Nakapikit ka lang at taimtim na pakinggan ang panalangin ito. Não. Panginoon, Diyos at Ama, nananatili kami sa iyong presensya dahil naniniwala kaming magbabago na ang aming espiritual na buhay. At muli, hinihiling namin sa iyo na huwag mong hayaang ang mga problema at mga pagsubok sa araw-araw ang mag-alis ng aming focus na siyang mahalaga, Jesus Kristo. Iligtas mo kami, Panginoon, mula sa mga patibong ni Satanas. Bigyan mo kami ng karunungan para matukoy agad ang mga bitag na ito. Mas. Amen, Panginoon. Iligtas kami sa tukso. Huwag mong hayaan na gumawa kami ng desisyong magdudulot ng pansamantalang saya pero makakasira sa aming espiritual na buhay. Mamaya. Is. Tulungan mo kami, O Ama, na palaging tumakbo at sumilong sa iyong mga pakpak. Naway ang iyong katapatan ang mag-ingat sa amin mula sa galit ng maninira sa lahat ng araw ng aming buhay. Sa pangalan ni Jesus, kami nananalangin. Amen. Alleluia. At ngayon ay magpapatuloy tayo sa awit 71 sa pagkakataong ito ay mga talata 5 at 6 na nagsasabing ganito. Hindi ka matatakot sa kilabot ng gabi, ni sa palaso na lumilipad sa araw, ni sa salot na gumagala sa dilim, ni sa salot na sumisira sa katanghaliang tapat. Mga kapatid, maaaring ang awit na ito ay isinulat ni Haring David. Marami ang naniniwala dito dahil siya ay isang mandirigma na humarap sa mga kaaway sa araw at gabi. Alam ni David ang pakiramdam ng laging inaatake, pero hindi siya sumusuko dahil alam niyang Panginoon ang kanyang kalasag. Kailangan din nating magkaroon ng katiyakan at kasiguraduhan ng banal na proteksyon. Dapat nating maunawaan na ang pagkawasak ang trahedya, lahat ng ito ay maaaring dumating sa mga tumatanggi kay Kristo. Ngunit ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay maliligtas. Ito ang pangako ng Diyos sa mga talata 5 at 6. Você. Kaya, manalangin tayo muli. Sigurado ako na ang presensya ng Panginoon ay nagpapakalma na sa iyong puso. Inihahanda ka na para sa mga darating pa, para sa mga inihanda ng Panginoon para sa iyong buhay. Kaya, manalangin tayo. Panginoon, aking Diyos at aking Ama, hinihiling namin ngayon na protektahan mo kami laban sa mga palasong inihahagis ni Satanas, laban sa amin at sa aming mga pamilya. O, aking Ama, napakabigat ng mga pagsubok na parang hindi na namin kaya. Parang kapag may natapos na problema, mas malaki ulit ang kasunod. Maawa ka, O Diyos, sa mga taong umiiyak ngayon sa iyong harapan. Lapitan mo ang kabataang may depresyon. Lapitan mo ang taong nakaospital, ang inang desperado, ang amang hindi alam kung paano magdadala ng kabuhayan sa kanilang tahanan. O aking Ama, buhayin mo. Palakasin mo ang pananampalataya nila at bigyan ng tiyaga gaya ng ipinamalas ni David sa harap ng laban at higante. Huwag mong hayaang ang takot ay pumikit sa aming mga mata, aking Diyos. Nais naming manatiling matatag, nakatingin lamang sa iyo, o aking Diyos. Napakalaki ng mga pagsubok, ang kawalan, kalungkutan at kapaitan ay madalas nagpapaniwala sa amin na wala nang saysay ang buhay. Ngunit, Panginoon, hinihiling ko sa iyo ngayon, pagpalain mo ang bawat taong nakikinig sa panalangin ito at alisin mo sa kanila, aking Ama, lahat ng kaisipan tungkol sa kamatayan, lahat ng negatibong kaisipan dahil wala ni isa dito ang nagmumula sa Diyos, isang Diyos ng pag-ibig na puro mabubuting kaisipan lamang ang mayroon tungkol sa atin. Sa pangalan ni Jesus kami nananalangin. Amen. Amen. Luwalhati sa Diyos, mga kapatid. Ngayon, itutuloy natin ang magandang at pinagpalang salmong ito. Naniniwala ako na matapos mong basahin ang Salmo 7 at 8 mas titibay ang iyong katiyakan na kasama mo ang Diyos. Makakatiyak ka dyan. Sinasabi sa talata 7 at 8 maaaring may 1,000 na babagsak sa iyong tabi, 10,000 sa iyong kanan, ngunit hindi ka maaabot ng anuman. Titingin ka lang at makikita mo ang parusa ng mga masama. Oh men, mga kapatid, madalas banggitin ang talatang ito, pero minsan nakakalimutan ng tao ang isang mahalagang detalye. Ang pangakong ito ay para lamang sa mga nasa presensya ng Diyos. Ang umiiwas sa Kanya ay nawawala ng proteksyon ng Panginoon. Ayon sa Biblia, ang anghel ng Panginoon ay nagbabantay sa mga may takot sa Diyos at inililigtas sila. Mga kapatid, huwag nating iwaksi ang takot sa Panginoon at manatili tayo sa proteksyon ng Diyos. Marami na dyan ang napalayo na. At kapag tiningnan natin sila, mapapansin natin na parang lalo pang lumalala ang buhay nila.
Parang walang proteksyon ang bahay at ang kaaway ay labas-pasok lang, nagdudulot ng malaking pagkasira at kaguluhan. Ilang pamilya, mga kapatid, ang nawawasak. Ilang tao ang naaapektuhan dahil nawala na nila ang espiritual na proteksyon. Kung nakikita mo ang sarili mo sa mga taong ito, kung ikaw ay nasa isang pamilyang dumaranas ng maraming pagsubok at naaapektuhan, gusto kong manalangin ka ng may malay, maniwala ka na sa sandaling ito. Maraming maaaring bumagsak sa iyong tabi, maraming maaaring bumagsak sa iyong kanan, pero wala ni isa ang makakaapekto sa iyo. Amen. Kaya manalangin ka ng may pananampalataya na may katiyakan na ang mga anghel ng Panginoon ay papalapit sa iyo. Manalangin ka sa ganitong paraan. Walang hanggang Diyos. Nakikita naming libo-libo ang natatalo araw-araw dahil tinatanggihan nila ang iyong salita at lumalayo sa iyong presensya. Ngunit kami, Panginoon, nais naming manatiling matatag. Huwag mong hayaang may isa man sa iyong mga anak ang maligaw sa landas. Panginoon, ingatan mo kami at huwag kaming matulad sa masasama. Ipagkaloob mo ang iyong pagpapahid sa mga kasama sa panalangin at ipadala mo ang iyong mga anghel. Kahit sa mga hindi na nagsisimba, sa mga malayo na, ngunit ngayon ay tumatawag sa iyo. Gawin mo ang himala sa buhay nila, aking Ama. At naway makabalik sila rito at mag-iwan ng komento tungkol sa dakilang pagliligtas na ibinibigay mo sa kanila. Naway masaksihan nila ang ginagawa mo ngayon. Naniniwala ako na ang pagpapahid na ito ay sumisira sa bawat pamatok, pang-aapi, kalungkutan at pagod. Sa pangalan ni Jesus kami nananalangin. Amen. Papuri sa Diyos, mga kapatid. Magpapatuloy tayo sa salmo, kaya huwag kang umalis sa video na ito. Naniniwala ako na ngayon sa mga talata 9 at 10, mararamdaman mo ang isang sobrenatural na kapayapaan. Kung magtitiwala ka kay Panginoong Hesus at mananampalataya sa Kanya, naniniwala akong magbabago ang iyong puso. Kaya pakinggan mong mabuti ang sinasabi sa talata 9 at 10. Ganito ang nakasulat. Kung gagawin mong kanlungan ang kataas-taasan, walang kasamaan ang sasapit sa iyo, at walang kapahamakan ang lalapit sa iyong tahanan. Amen, mga kapatid. Mahalagang sabihin ko ito. Hindi ibig sabihin na wala na tayong magiging problema. Habang lumalapit tayo sa Diyos, mas sinusubukan tayong atakihin ng kaaway. Pero, gaya ng sinabi ko na, kung magtitiwala tayo sa Panginoon at gagawin siyang ating kanlungan, walang kapahamakan ang darating sa iyong buhay. Hindi mo na kailangang matakot sa amin. Masamang balita. Maniwala ka lang na ang Panginoon ang nagpoprotekta sa iyo at maraming tao sa paligid mo ang makakakita at mapapansin ang pagkakaiba. Ang pagkakaiba ng taong naglilingkod sa Diyos at ng taong hindi naglilingkod sa Kanya. Kaya, tayo ay mananalangin. At gusto ko talaga na buksan mo ang iyong puso at ikaw din ay manalangin kahit sa isip mo lang. Ayon sa Biblia, alam na ng Diyos ang ating sasabihin bago pa ito mabigkas. Amen. At tulad ni Ana sa lumang tipan, siya ay nanalangin ng walang salita, gumagalaw lang ang kanyang mga labi, ngunit hindi niya kayang ipahayag ang kanyang sarili. Ganun kalalim ang pagdadalamhati ng babae dahil sa hindi niya pagkakaroon ng anak. Ngunit siya ay nanalangin at noong gabing iyon, pinagkalooban siya ng Diyos ng biyaya at naging masayang ina siya ng mga anak. Binuksan ng Panginoon ang kanyang sinapupunan. Naniniwala rin akong ganito ang mangyayari sa lahat ng hindi namumunga o umuusad. Ngayon, dito nagtatapos ang siklong ito. Sa ngalan ni Jesus, angkinin mo ito at manalangin ka kasama ko. Tayo'y manalangin. Mahal naming Ama, nagpapasalamat kami sa iyo para sa aming buhay kahit sa gitna ng mga pagsubok at mga laban na aming hinaharap. Hinihiling ka namin ngayon. O Ama, patuloy kang maging aming kanlungan, ang aming kaligtasan. Naway ang dugo ni Hesukristo na ibinuhos sa krus ay maglinis sa amin mula sa lahat ng kasalanan. Alam ng kaaway ang aming kahinaan, Panginoon. Ngunit kapag nagtitiwala kami sa iyo, walang masama ang makakaabot sa amin. Ayon sa iyong salita sa Roma 8:32. Que se Deus é por nós, quem será contra nós? Tayo'y manalangin, tara, salamat. Aleluia. Oh, meu Pai. Nakarating na tayo, mga konkretong mamamayan. Kapayapaan, naglakar tayo sa mga sentilyo. Higit pa sa pagiging hindi. Higit pa sa pagiging kinansela, ang tropeyong ito ay parang usok lamang. Walang sama ng loob, hindi pinapalaya ang biyaya para sa atin. Aleluya, mga kapatid. Ngayon babasahin natin ang bersikulo 11 hanggang 13.
sapagkat sa kanyang mga anghel mag-uutos siya tungkol sa inyo upang kayo'y ingatan sa lahat ng inyong mga lakad. Sa kanilang mga kamay, kayo'y kanilang aalalayan upang hindi kayo matisod sa anumang bato. Yuyurakan mo ang leon at ang ahas. Tatapakan mo ang mabagsik na leon at ang serpiente. Amen. Mga minamahal ko, napakalaki ng pag-aalaga ng Diyos na nagpapadala siya ng mga anghel para bantayan tayo. Sinasabi sa Biblia sa Lucas, Kabanata 22, na noong si Jesus ay naroon, tinitiis niya ang matinding paghihirap, ang labanan ng laman laban sa espiritu. Iyon ang pinakamahirap na sandali sa buhay niya. Kahit wala ang mga disipulo noon dahil natutulog sila. Ngunit sinasabi sa Biblia na ang anghel ng Panginoon ay lumapit kay Kristo at pinalakas siya. Ganon din, ikaw na dumaranas ng paghihirap ngayon, ikaw na may matinding bigat sa puso, ikaw na pakiramdam mo ay hindi mo na kaya. Maniwala ka na sa oras na ito, ang Panginoon ay nagpapadala ng mga anghel. Mag-uutos siya sa kanyang mga anghel para sa iyo, upang ikaw ay kanilang protektahan sa lahat ng iyong daraanan at hawakan kanila sa iyong kamay. Aleluya! At ikaw, tapakan mo ang ulo ng ahas. Tatalunin mo ang lahat ng kasamaan na bumabangon laban sa iyo at sa iyong pamilya. Kaya tayo'y mananalangin ngayon, matatapos na natin ang salmo. Pero pakiusap, huwag kang umalis para ang biyaya ng Panginoon ay sumaiyo sa lahat ng sandali. Manalangin ka kasama ko, Panginoon, aking Diyos at Ama. Matindi ang mga espiritual na laban. May mga panahon na akala namin hindi na namin kakayanin. Kaya naman kami sumisigaw, O Diyos, ipadala mo ang iyong mga anghel. Ngayon, utusan mo sila, Ama, na kami protektahan sa lahat ng aming daraanan upang kami bantayan, gabayan at palakasin. O Ama, hindi namin kaya mag-isa, ngunit sa tulong ng iyong mga anghel, kaya naming tapakan ang ulo ng kaaway at magpatuloy patungo sa walang hanggan. Ayon sa iyong salita, ipinapadala ng Panginoon ang mga anghel para protektahan ang magmamana ng kaligtasan at inaangkin namin ang pangakong iyan. Kahit hindi namin nakikita ang nangyayari sa espiritual na mundo, naniniwala kami na iniingatan mo kami at binibigyan ng kaligtasan ngayon. Ama, hinihiling ko ang iyong pagpapala sa amin. Bawat taong nakikibahagi sa panalangin ito, ingatan mo sila sa lahat ng pagkadapa, panlilinlang at kasinungalingan ni Satanas. Sa pangalan ni Jesus, kami nananalangin. Amen. Luwalhati sa Diyos. At ngayon mga kapatid, narating na natin ang mga huling talata ng awit 91. Babasahin natin ang mga talata 14 hanggang 16 na nagsasabing, dahil siya'y umiibig sa akin, ililigtas ko siya, poprotektahan ko siya, sapagkat kilala niya ang aking pangalan. Tatawagin niya ako at sasagot ako. Sa oras ng kagipitan, tutulungan ko siya. Ililigtas ko siya at pararangalan, bibigyan ko siya ng mahabang buhay at ipapakita ko sa kanya ang aking kaligtasan. Amen. Luwalhati sa Diyos mga kapatid. Sinabi ni Jesus na ang sino mang lumapit sa kanya, kailanman ay hindi niya itataboy. Walang makakaalis sa iyo sa kamay ng Panginoon. Tunay kang mahal ng Diyos at napatunayan niya ang kanyang pagmamahal para sa iyo. Nang si Kristo ay nagpunta hanggang dulo, at nagdusa para sa iyong mga kasalanan. Ibinuhos niya ang kanyang dalisay at walang dungis na dugo dahil siya'y walang kasalanan. Ginawa niya iyon dahil mahal ka niya at siya ang nagpoprotekta sa iyo ngayon. Ililigtas kita, poprotektahan kita, bibigyan kita ng sagot at sa panahon ng pagsubok, sasamahan kita para iligtas ka. Aleluya. Kaya maniwala ka sa kahangahangang pangakong ito ng Panginoon at samahan mo ako sa huling panalangin na ito. Opo, Panginoon, Diyos at Ama, salamat po sa pag-aalaga mo sa amin hanggang ngayon. Salamat, aking Diyos, dahil ikaw ay mabuti, ikaw ay maawain, at hindi mo kami tinatrato ayon sa aming mga kasalanan. Kung hindi, walang matitira sa amin, lahat kami ay mapapahamak. Jesus, inilalagay namin ang pananampalataya namin sa iyo ngayon. Naniniwala kaming ikaw ang Panginoon at tagapagligtas na tanging nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Dahil nabuhay kang muli at nasa kanan ng Ama. Panginoon, kahit hindi kami karapat-dapat, nagtitiwala kami sa iyong biyaya at awa. Hinihiling ko ngayon, Ama, na ang bawat isa sa kanila ay maging buhay na saksi nang makilala ka rin ng iba. Gawin mong makarating ang video na ito, Ama ko, sa napakaraming tao, libo-libo at libo-libong tao, Ama, na nagdurusa, walang pag-asa at walang Diyos sa mundong ito.
Ama, nais naming bawat araw ay lalong mapalapit sa iyo sa pamamagitan ni Hesukristo, ang may akda at tagatapos ng aming pananampalataya. Sa iyong pangalan, Jesus, kami ay nananalangin at nagpapasalamat sa iyo. Amen. Luwalhati sa Diyos. Oh, mga minamahal ko, kung nakarating kayo hanggang dito, nais kong pasalamatan kayo na nagsikap na hanapin pa ang Panginoon. Sinasabi ng Biblia na lahat ng naghahanap sa Kanya ng buong puso ay matatagpuan siya at siya ay mananahan at gagawa ng mga himala sa iyong buhay. Amen. Huwag mong kalimutang ibahagi ito ngayon. Sigurado ako na gagamitin ka ng Panginoon sa buhay ng maraming tao na maaaring hindi sanay manalangin. Pero ang video na ito ay maaaring maging pintuan para makumpleto ng Panginoong Hesus ang kanyang gawain sa buhay nila. Amen. Pagpalain ka ng Diyos. Kita-kits sa susunod na video. Mahigpit na yakap. Kamusta, mga mahal kong kapatid? Naway sumainyo at sa pamilya ninyo ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo. Dito si Pastor Antonio Jr. At ngayon, narito ako upang ipanalangin ka na nalulungkot, ikaw na nababalisa, ikaw na dumadaan sa mga problema sa iyong pag-aasawa. Sa pananalapi o anumang larangan, gagawa ako ngayon ng makapangyarihang panalangin para sa iyo. Nais kong mamagitan para sa iyong kalagayan, hinihiling na ang Panginoon ay ibalik ang iyong pag-aasawa, ang iyong pisikal at espiritual na kalusugan at bigyan ka ng lakas ng Panginoon upang ikaw ay makatayo at muling makapagsimula sa iyong paglalakbay na may katiyakan na ang iyong tulong ay nasa Diyos. Amen. Para dyan, magbubulay tayo sa Salmo 121 sa pinakamagandang isinulat ni Haring David. At dito niya ipinapahayag ang buong pagtitiwala at kapanatagan niya sa Diyos. Sigurado akong palalakasin ka ng mensaheng ito dahil babasahin natin ang buong Salmo 121. Ipapaliwanag ko sa iyo ang bawat talata, hakbang-hakbang, para lalapit tayo sa Panginoon sa panalangin. Ayos ba? Sisimulan kong basahin para sa iyo ang awit 121 at pagkatapos ay ipapaliwanag natin bawat talata nito. Ganito ang simula, o itinitingala ko ang aking mga mata sa mga bundok at nagtatanong kung saan magmumula ang aking tulong. Ang aking tulong ay nagmumula sa gumawa ng langit at lupa. Hindi niya hahayaang ikaw ay madapa. Ang iyong tagapagtanggol ay laging nagbabantay. Oo, ang tagapagtanggol ng Israel ay hindi natutulog. Siya ay laging gising. Ang Panginoon ang iyong tagapagtanggol. Tulad ng anino na nagpoprotekta sa iyo, siya ay nasa iyong kanan. Sa araw, hindi ka sasaktan ng araw at sa gabi. Ang Panginoon ang mag-iingat sa iyo laban sa lahat ng kasamaan. Iingatan niya ang iyong buhay. Iingatan ng Panginoon ang iyong pag-alis at pagdating, mula ngayon at magpakailanman. Amen, purihin ang Diyos. Mga kapatid, napakaganda ng salmong ito, hindi ba? Dito, sa talata 1 at sa talata 2, sinasabi dito, "Oh, itinitingala ko ang aking mga mata sa mga bundok at tinatanong ko, saan manggagaling ang aking tulong? Ang tulong ko ay galing sa Panginoon na lumikha ng langit at lupa." Luwalhati sa Diyos, mga kapatid. Isinulat ni David ang salmong ito matapos niyang malaman ang pagkamatay ni Propeta Samuel. Hindi ko alam kung alam mo ito, pero si Samuel ang huling dakilang kaibigan ni Haring David na buhay pa noon. At sa panalangin ito, si David ay lumapit sa Panginoon bilang tanging natitira niyang tulong. Pwede rin nating gamitin ang awit 121 para magpanibago. Humingi ng proteksyon at pananampalataya sa Diyos. Humihiling tayo ng tulong niya, lalo na kapag pakiramdam natin ay nag-iisa tayo sa ating paglalakbay. Hindi ko alam kung nararamdaman mong nag-iisa ka nitong mga araw, pero naniniwala akong makakatulong ang salmong ito sa ilan sa inyo. Kung titingnan natin ang unang bahagi ng talata, makikita nating nag-aalala si David dahil kakatalo lang siya. Isang tao na, bukod sa mahalaga sa kanya, ay napakahalaga rin para sa kaharian ng Israel. Alam natin na noong panahong iyon, kahit na ang Panginoon ang tunay na Diyos ng Israel, lagana pa rin ang idolatriya at paganismo sa gitna ng mga tao. Ang mga sumasamba kay Baal at sa iba pang mga huwad na Diyos ay palaging umaakyat sa mga bundok upang sumamba at mag-alay ng mga sakripisyo sa kanilang mga Diyos. At dahil dito, si David ay tumingala sa mga bundok na iyon at nagtanong siya kung aling nilalang ang maaaring vir para socorrê-lo e imediatamente. Kay David, kanyang kinumpirma, ang aking tulong ay nagmumula sa Panginoon na lumikha ng langit at lupa. Ipinapahayag ni David, hindi ko ipagpapalit ang sarili, mga pagpapahalaga, paniniwala
at pananampalataya sa tunay na Diyos. Magpapatuloy akong maglingkod sa Diyos sa maganda at mahirap na panahon. At si Davi ay hindi lang basta nagdeklara ng ganoon, kundi tunay siyang nagtitiwala na tutulungan siya ng Diyos. Alam niyang hawak ng Diyos ang lahat at hindi siya pababayaan ng Diyos sa ganoong kahirap na sandali. At sa parehong paraan, mahal kong kapatid na lalaki at kapatid na babae, maaari nating tingnan ang mga bundok sa ating buhay, yung mga problemang parang hindi malalampasan, parang imposibleng mapagtagumpayan. Maaari nating gawin ang deklarasyong ito ng pananampalataya sa oras ng sakit, pagdurusa at kawalan ng pag-asa. Pwede tayong umasa sa tulong ng Panginoon. Dahil siya ang Diyos na higit sa lahat, siya ang tunay na Diyos. Siya lamang ang may kakayahang magdala ng kagalingan at pagpapanumbalik na labis nating kailangan. Amen. At isa pang mahalagang bagay na natutunan natin kay David sa salmong ito ay natapat ang Diyos at hindi niya tayo kailanman iniiwan. Labis na nalungkot si David sa pagkamatay ng propetang si Samuel, na kanyang matalik na kaibigan at espiritual na pinuno ng Israel. Labis siyang nabalisa dahil mag-isa na lang siya, pero nagtiwala pa rin siya na ang Diyos ang bahala sa lahat. Amen. Ngayon, magdarasal ako para sa iyo na nakakaramdam ng pag-iisa bago natin ipagpatuloy ang talata mula sa awit 121. Gusto muna kitang ipagdasal. Ikaw na hindi maganda ang pakiramdam at nalulungkot nitong mga araw, marahil ay mag-isa kang nakatira. Hindi ko alam, pero ang nararamdaman ko sa puso ko ay maraming tao ang nangangailangan at nakakaramdam ng kalungkutan. At naranasan ko na rin, yan maraming taon na ang nakalipas. Nagkaroon ng panahon na tumira ako ng 3 taon sa Belo Horizonte at naranasan ko ang maraming ganitong sandali, mga sandaling wala akong ibang tao sa paligid ko. Wala akong kaibigan o pastor noon. Doon ako nag-aral sa isang seminaryo ng teolohiya. Pero iyon din ay isang napakagandang panahon kung saan naranasan ko ang kabutihan ng Diyos, ang kanyang katapatan. Ngayon, paglingon ko sa nakaraan, napagtanto kong laging nariyan ang Diyos. Kahit noong akala ko'y wala siya sa gitna ng aking pagdurusa at kalungkutan. Wala akong kasintahan, Hindi ko alam ang mangyayari sa aking kinabukasan, ngunit lubos akong nagtitiwala sa Diyos. Ngayon, mayroon na akong ministeryo, mayroon na akong asawa. Nakikita ko na inaalagaan ng Diyos ang lahat at lahat ay nangyayari sa tamang panahon ng Panginoon. Hindi ito pwedeng mangyari sa paraan ko o sa oras ko, kaya gusto kitang ipagdasal. Ngayon, ipikit mo ang iyong mga mata at kausapin natin ang Ama. Panginoon, aking Diyos at aking Ama, salamat sa iyo sa oras na ito na nagpasya kaming magnilay sa iyong salita at manalangin ayon sa awit 121. O aking Ama, hinihiling ko na ibuhos mo ang iyong mga biyaya sa amin. Na ang iyong presensya, Ama, ay manaig sa lahat ng pagdududa at lahat ng takot. Ama, ipinapanalangin ko ang taong ito ngayon. Ang taong ito na nakakaramdam ng pag-iisa, pagod, Ama, sa pakikipaglaban, madalas ay natatakot sa hinaharap. Panginoon, tumitingin kami sa mga bundok at sinasabi namin, Ikaw lamang, Panginoon, ang tunay at nag-iisang Diyos. Ikaw ang tumutulong sa amin. Ang tulong namin ay nagmumula sa itaas dahil ang mga tao ay walang magagawa para sa amin. Ang mga tao ay nangangako ngunit hindi tinutupad. Panginoon, nandito kami na nakatuon ang aming mga mata sa iyo. Hinihiling namin sa iyo, Ama ko, ibuhos mo ang iyong pag-ibig, ang iyong presensya na nagpapalakas at nagpapalubag loob sa amin. Dahil kaya kong gawin ang lahat dahil sa nagpapalakas sa akin. Kung ang Panginoon ay panig sa atin, walang sino man ang laban sa atin. O Ama ko, tulungan mo kaming magtiwala sa iyo, sa iyong mga pangako at sigurado ako, Ama, na kung palalakasin mo kami, lalabas kami rito na mas mabuti, mas higit pa. Handa, sa pangalan ni Jesus, Ama ko, alisin mo ang lahat ng kalungkutan, lahat ng kawalan, lahat ng lungkot sa kaluluwa. Panginoon, naway laging sa iyo ang aming mga mata. Sa pangalan ni Jesus, ako'y nananalangin at nagpapasalamat. Amen. Purihin ang Diyos. Mga kapatid, magpatuloy tayo. Ngayon babasahin natin ang talata 3 at talata 4. Tingnan ninyo ang sinabi ni David. Hindi niya hahayaan na ikaw ay madapa. Ang iyong tagapagtanggol ay laging nagbabantay. Oo, ang tagapagtanggol ng Israel ay hindi natutulog. Siya ay laging nagbabantay. Aleluya mga kapatid! Dito, makikita natin na si Salmistang David ay walang pag-aalinlangan na kahit na nawala ang kanyang tagapayo, hindi hahayaan ng Panginoon na siya ay madapa sa pagdadala ng kanyang buhay.
at ng kaharian ng Israel. Sa parehong paraan, makasisiguro tayong hindi tayo mag-iisa at palaging tutulungan tayo ng Diyos. Amen. Hindi sinabi ng Biblia na magiging madali ang buhay, ngunit tiniyak nitong sulit ang lahat ng pagsisikap natin. At dahil dyan sinabi ni Jesus, sa mundong ito, makararanas kayo ng mga pagsubok, ngunit magpakatatag kayo. Natalo ko ang mundo. Amen mga kapatid. Kaya sinabi ni Jesus na tayo ay dadaan, oo, sa mga matitinding pagsubok, sa mga pagdurusa, ngunit magpakatatag kayo mga kapatid. Kapag tayo ay may mabuting loob, ibig sabihin, kapag tayo ay optimistiko, kapag hinahanap natin ang mabuting bahagi ng mga bagay, ito ang nagpapalakas sa atin sa gitna ng mga pagsubok. At ang salmista dito ay sinisiguro sa atin na ang Panginoon ang ating tagapagtanggol at siya ay laging magbabantay 24 na oras sa isang araw upang alagaan ang ating mga hakbang. Kaya, kapatid ko, ilagay mo ang iyong tiwala sa Promessa de que o Senhor Jesus hindi ka niya pababayaan. Hindi siya magiging walang pakialam sa kahit ano. Ayon sa Biblia, minsan ang mga disipulo at si Jesus ay nasa bangka nang biglang dumating ang malakas na bagyo. Naabutan nila si Jesus na natutulog sa unahan ng bangka. Mga kapatid, sa sandaling iyon, sila ay nagpanik at dali-dali nilang tinawag si Jesus. Dahil sinabi nila, Guro, hindi po ba kayo nagmamalasakit? Nós estamos aqui quase morrendo. Noong sandaling iyon, tumayo si Jesus at pinatahimik niya ang bagyong iyon. Sa huli, sinabi niya, mga taong mahina ang pananampalataya. Bakit nga ba ito sinabi ni Jesus? Mga kapatid, dahil gusto ni Jesus na gamitin ng mga lalaking iyon ang kapangyarihang ibinigay na sa kanila ng Diyos. Madalas tayong dumadaan sa pagsubok, nahihirapan at iniisip na walang ginagawa ang Panginoon. Sa totoo lang, binabantayan niya tayo. Nagtitiwala siya na magiging matatag tayo, matatapang, nakakayanin natin ang pagsubok, nahaharapin natin ang bagyong ito, nataas noo at may pananampalataya sa Panginoon. At kapag hinanap natin ang Panginoon, siya ay dumarating upang tulungan tayo. Kaya, kapatid, ikaw na dumadaan sa mga pagsubok, kailangan mong maniwala na ang Panginoon ay kasama mo. Amen! Luwalhati sa Diyos. Kaya ngayon, tayo ay magdarasal muli bago nating ipagpatuloy ang pagbabasa ng salmong ito. At sigurado ako na ang Panginoon ay kumikilos upang iligtas ang ating pananampalataya. Marami sa inyo ang nagsisimula nang mapansin ang pagbabago dahil iyan ang ginagawa ng salita ng Diyos. Inaalis tayo nito mula sa kalagayan ng pagiging pesimista, ng kawalan ng pag-asa at dinadala tayo nito sa tunay na pananampalataya, ang pananampalataya kay Jesus. Aleluya! Manalangin tayo ulit. Panginoong Jesus, salamat dahil ikaw ang nagpapalakas at nagpapalago ng aming pananampalataya. Nagpapasalamat ako sa iyo, Panginoon. Quem muda o nosso coração. Ilang beses, aking Ama. Ako'y desperado, balisa, ngunit lumapit ako sa iyong presensya at pinalakas mo ako, Panginoon, ang aking mga pag-asa. Kaya naman, hinihiling ko sa iyo ngayon, Panginoon, panibaguhin mo ang pananampalataya ng kapatid na ito, lalaki man o babae. Huwag mo silang hayaang malunod sa mga problema, sa mga sama ng loob, sa mga pagsubok, Ama, ng araw-araw. Huwag mong hayaang bulagin sila ng kaaway sa pamamagitan ng mga alalahanin at pagkabalisa. Naway magtiwala sila na ikaw, Panginoon, ang Diyos na nagpapakalma ng bagyo at dagat. Panginoon, sa pangalan ni Jesus, ako'y namamagitan para sa mga taong ito, ngayon na hindi pa nila kayang manalangin. Jesus, ipatong mo ang iyong makapangyarihang kamay sa mga buhay na ito at patahimikin ang bagyong ito. Ngayon, idinedeklara ko sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Luwalhati sa Diyos. Amen mga kapatid. Kasama niyo akong sumusubaybay dyan. At huwag mong kalimutan, pagkatapos ng panalangin na ito, taos puso kong hinihiling na ibahagi mo ito. Alalahanin mo kahit isa, 2, 3 tao na pwede mong padalhan sa Facebook, sa WhatsApp. Sigurado ako na gagamitin ka rin ng Panginoon, ayos ba? Ngayon, babasahin natin ang bersikulo 5 at 6. Tingnan mo ang sinabi ng salmistang si David. Ang Panginoon ang iyong tagapagtanggol. Tulad ng anino na nagpoprotekta sa iyo, siya ay nasa iyong kanan sa araw. Hindi ka sasaktan ng araw ni ng buwan sa gabi. Amen. Talaga bang naniniwala ka na ang Panginoon ang iyong tagapagtanggol, ang iyong anino na nagpoprotekta sa iyong kanan? Kaya, kapatid, tandaan mo na sa pinakamahirap na sandali ng iyong paglalakbay, susubukan ka ng dyablo.
Oo, bubulong siya sa iyong tainga para magtiwala ka sa iyong sarili, para sundin mo ang iyong puso. At gagamitin din niya ang iyong kahinaan. Dahil sa mga sandali ng sakit, ng pagdurusa, talagang nagiging kapag mahina at sensitibo tayo, bumababa ang depensa natin. Madalas, ginagamit ng kaaway ang ibang tao laban sa atin. Panghinaan ng loob, madalas tayong manghihina. Iisipin natin na ito na ang ating katapusan, na ito na ang ating pagkatalo. Pero ito ay kasinungalingan dahil tulad ng ipinangako ng Diyos kay David na siya ang magiging tagapagtanggol at tagapagbantay niya. Kasama mo rin ang Panginoon, kapatid, dahil hindi ka hinuhusgahan ng Diyos ayon sa iyong mga kasalanan. Madalas nating akala na wala ang Diyos dahil sa ating mga pagkukulang at pagkakamali. Ayon sa awit 103 sa Biblia, hindi tayo hinuhusgahan ng Panginoon base sa ating mga kasalanan. Alam niya na tayo'y alabok lamang, alam niya na tayo'y mahina, pero naaawa siya sa atin, katulad ng awa ng isang ama sa kanyang mga anak. Maniwala ka, ang Panginoon ay kasama mo, dahil lahat ay dahil sa biyaya. Walang sino man ang karapat-dapat, kaligtasan at pabor ng Diyos ay dahil sa biyaya. Ang kabutihan, pag-ibig at katapatan ay hindi natin karapat-dapat, ngunit naipagtagumpay ito para sa atin. Sa krus ng Kalbaryo, ibinigay ni Jesus ang buhay niya para mamatay sa mga makasalanan. Kung nagsisi ka sa kasalanan, lumalakad kay Jesus at naniniwala sa Kanya bilang tagapagligtas, nasa iyo ang proteksyon ng Diyos. Amen. Kaya sinabi ni Jesus, oo, na tayo ay dadaan sa mga panahon ng kapighatian at nakikita natin na si David ay hindi naiiba. Pero kung magtitiwala tayo sa Diyos, meron tayong kasiguraduhan, isang kapayapaan na hindi alam ng mundong ito, isang katiyakan na magiging maayos ang lahat, na ang Panginoon ay nagpoprotekta sa atin. Siya ang ating lilim at kanang kamay. Sinabi rin niyang, kahit sa kamatayan, di ka susunugin ng araw o ng buwan sa gabi. Kaya, walang anumang mangyayari sa atin na makakasama sa atin, kundi magbabalik lamang ito bilang pagpapala at pabor sa atin. Ayon sa Biblia, ginagawang magtulungan ng Panginoon ang lahat para sa ating kabutihan. Kapatid, magtiwala ka, lahat ay para sa iyong kabutihan. Amen. At magdasal pa tayo ng isa pang panalangin bago tayo magpatuloy. At ngayon gusto kong ipagdasal ka, ikaw na nakakaramdam ng panghihina at nangangailangan na maramdaman ang proteksyon ng Diyos sa iyong tabi sa lahat ng oras. Manalangin tayo, Panginoon, Diyos ko at Ama, iniaalay ko ito sa iyo. Ang buhay ng kapatid na ito, lalaki o babae, ay nakakaramdam ng panghihina, pagod at wala ng lakas manalangin. Ama o Diyos, samahan mo siya sa lahat ng oras, Ama. Protektahan mo ang taong ito. Itago mo siya mula sa kaaway, Panginoon, na hindi siya matagpuan ng kaaway, pati na rin ang kanyang bahay at pamilya. Sa ngalan ni Jesus, Ama, protektahan mo kami, Ama. Samahan mo kami sa lahat ng oras. At kapag sumikat ang araw sa amin, Ama, huwag mo kaming hayaang masunog. Ama, naway ingatan mo kami mula sa mga pagsubok at naway walang mapahamak, walang mawala. Sa ngalan ni Jesus, Panginoon, bigyan mo kami ng tiwalang tulad ni David sa iyong proteksyon at pag-aaruga. Kailangan namin ang iyong awa, Panginoon, at kailangan naming buhatin mo kami sa iyong mga bisig. Porque muitas vezes é difícil, Pai. Ang hirap talaga, Panginoon, na tiisin ang mga pagsubok at paghihirap. Sa ngalan ni Jesus, Ama, tulungan mo kami araw-araw. Amen, purihin ang Diyos. Aleluya, mga kapatid. Ngayon, babasahin natin ang pangalawang huling talata ng awit 121, ang talata 7, kung saan sinabi ni David ng ganito, "Oh, iingatan ka niya sa lahat ng kasamaan, iingatan niya ang iyong buhay." Napansin mo ba na sa awit 121 ilang beses binanggit ang salitang tagapagtanggol para sa Diyos? Bakit kaya paulit-ulit ang salitang ito? Dahil pinagtitibay ni David ito para sa sarili niya, at gusto rin niyang manatili ang katotohanan ito sa ating isipan. Gusto niyang malaman natin na walang ibang makakayang mag-ingat at magprotekta sa atin. Kaya kung isa ka sa mga taong naghahanap ng proteksyon sa relihiyon, sa Crucifixos, rosaryo, anting-anting, mga imahe, mga santo, mga pastor, banal na langis, at kung ano-ano pa, di ba? Kandila, espiritual na guro, o kahit ano pang bagay na hindi ang Diyos mismo. Kaya kapatid, suriin mo ulit ang paniniwala mo.
Dahil ang maliligtas lang ay yung mga tunay na mag-aalay ng kanilang buhay kay Jesus at maglalagak ng kanilang tiwala sa Kanya. Amen. Binanggit ko dito ang iba't ibang bagay na pinaglalagyan ng tiwala ng mga tao. Dapat nating tandaan na walang makakapagbigay ng tunay na proteksyon sa atin. Ayon sa Biblia, kung hindi ang Panginoon ang magprotekta sa ating tahanan, walang silbi ang mga bantay. Ayon sa Biblia, ang Panginoon ang nagbabantay at nagpoprotekta sa atin laban sa kasamaan. Kaya tandaan ito mga kapatid, kahit na ikaw ay madalas masaktan, kahit na dumaan ka sa mga pagsubok, ang Diyos pa rin ang nagbabantay sa iyong buhay. Hindi kayang kunin ng dyablo o ng tao dahil ang Diyos ang nagpoprotekta sa iyo at alam niya ang tamang oras ng mga mangyayari sa buhay mo. Walang saysay na ipagtanggol mo pa ang sarili mo. Hayaan mong ang Diyos ang magtanggol sa iyo. Siya ang magtatanggol sa iyong laban. Amen. Gaya ng nabasa natin sa bersikulo 7, ang Panginoon ang magpoprotekta sa iyo laban sa lahat ng kasamaan. Ang Panginoon ang magpoprotekta sa iyong buhay. Luwalhati sa Diyos. Kaya bago tayo pumunta sa huling bersikulo, gusto kong magdasal. Ora por você, pedindo que o Protektahan ang iyong buhay. Naniniwala ako na marami sa inyo ang hinaharap ng mga problema, mga pagsubok at mga taong madalas ay hindi nais ang ating kabutihan. Pero hindi yun mahalaga dahil tatawag tayo sa proteksyon ng Diyos ngayon. Luwalhati sa Diyos Panginoon, aking Diyos at aking Ama sa mga sandaling ito. Nais kitang pasalamatan at nais kitang hilingin, Ama, ng proteksyon. Diyos, protektahan mo ang aming tahanan ngayon. Protektahan mo, Panginoon, mula sa das pessoas más intencionadas, na walang kabutihan, na naiinggit at nagsasalita ng masama. Panginoon, ilayo mo kami, Panginoon, sa mga naiinggit, sa mga interesse, mapagsamantala, mga taong ayaw ng aming kabutihan. Bantayan mo ang aming tahanan kasama ng iyong mga anghel, Panginoon. Naway ang dugo ni Jesus ang magprotekta sa amin laban sa lahat ng kasamaan at lahat ng paratang ng dyablo, Panginoon. Naniniwala ako sa dakilang bagay. Inihanda mo ito para sa amin at hindi na kami aatras pa, Panginoon. Magpapatuloy kami sa pag-abante. At kahit na kami ay lubos na pinagpala, huwag naming kalimutan ang iyong kabutihan at katapatan. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging tapat upang palagi kaming nasa ilalim ng iyong proteksyon. Sa pangalan ni Jesus, ako'y nananalangin at nagpapasalamat sa iyo. Amen, purihin ang Diyos. At ngayon mga kapatid, basahin natin ang talata 8, kung saan sinabi ng salmistang si David, "O iingatan ng Panginoon ang iyong pag-alis at pagdating, mula ngayon at magpakailanman." Amen. Kaya dito, meron tayong tiyak na patunay na iingatan tayo ng Diyos sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon. Sinasabi rin dito na ang Panginoon ay makapangyarihan at alam niya ang pinakamabuti para sa atin. Hindi ibig sabihin nito, mga kapatid, na hindi dadaan sa hirap o pagkakasakit ang isang Kristiyano. Maaaring isang aksidente, isang crise no casamento, problema sa pananalapi o kahit ang pagkamatay ng isang mahal sa buhay. Tulad ng nangyari kay Davy mismo. Ibig sabihin ba ng lahat ng problemang ito na nawala ng kontrol ang Diyos sa sitwasyon? Hindi! Pinapayagan ng Diyos na mangyari ang mga bagay na ito para mapalapit tayo sa Kanya, para mahubog tayo. Ang larawan at wangis ni Jesus at isinulat ni Apostol Pablo sa Roma, Kabanata 8, talata 38 at 39. Babasahin ko ito para sa iyo, tapos magdadasal tayo bilang pasasalamat. Simula ngayon, nagpapasalamat ako sa inyo na laging kasama ko. Ganito raw ang sabi niya, "Oh, ako ay kumbinsido na kahit ang kamatayan, buhay, mga anghel, mga demonyo, kasalukuyan, hinaharap, o anumang kapangyarihan, taas, lalim, o anumang bagay sa buong nilikha. Walang makakahiwalay sa atin mula sa pag-ibig ng Diyos na nasa Kristo Jesus, ang ating Panginoon." Amen. Luwalhati sa Diyos. Tingnan nyo kung gaano kaganda ang mensahe. Di ba, mga kapatid, mabuti ang Diyos. Ang Diyos ay justo, Deus é fiel o tempo todo. walang makakahiwalay sa atin mula sa kanyang pag-ibig na ipinahayag doon sa krus at sa muling pagkabuhay ng kanyang anak, si Jesus. Kaya, maging katulad ni David, mga kapatid, tiyakin ninyo na mayroong isang Ama na laging kasama natin sa bawat sandali at higit sa lahat, tayo'y kanyang pinoprotektahan mula sa lahat ng panganib sa buhay na ito. Amen. Kaya ngayon, ipikit mo ang iyong mga mata at tayo'y manalangin upang tapusin natin ito. Ngunit sana ay maging taimtim ang ating panalangin mula sa ating puso. Sigurado ako na ang O Senhor vai ouvir
ang ating pagdaing. Papuri sa Diyos, Panginoon, aking Diyos at aking Ama. Kami ay lumalapit sa iyong harapan upang magpasalamat sa iyo para sa panibagong pagkakataon na marinig ang iyong salita, na hanapin ka, Panginoon, sa panalangin. O Ama, ilan sa amin ang nakakaramdam ng pag-iisa at walang matakbuhan, walang mag-aabot ng kamay o tutulong sa amin. Kaya Panginoon, itinataas namin ang aming mata sa bundok at tumatawag sa iyong awa, pabor at biyaya. Panginoon, manatili ka sa aming tabi. Ama, kami ay may kasalanan, ngunit tumatawag kami sa iyo na ingatan at gabayan mo kami sa tamang landas. Panginoon, hinihiling naming bigyan mo kami ng lakas para malampasan ang mga pagsubok sa buhay. Panginoon, bigyan mo po kami ng lakas ng loob sa pagharap sa mga hamon. At huwag mo pong hayaang maniwala kami sa kasinungalingan na kami ay nag-iisa, na walang mangyayaring mabuti. Lahat ng iyan ay kasinungalingan ng dyablo at itinataas namin ang pagtutol dito ngayon sa ngalan ni Jesus. Panginoon, turuan mo kami magtiwala sa iyong kapangyarihan at awa, para sa oras ng pagsubok ay matuon kami sa iyo at matagpuan ang tulong. At kami ay makatingin sa aming tabi at makita namin na kayo ang aming lilim sa aming kanan. Sa ngalan ni Jesus, Ama, naway bigyan mo kami ng kakayahan at anuman ang aming kalagayan, kami ay laging sumasamba sa inyo. At naway palagi naming maipahayag kung gaano ka namin kamahal. Sa ngalan ni Jesus, ako'y nananalangin at nagpapasalamat sa iyo. Amen. Papuri sa Diyos, mga kapatid. Ang Diyos ay kamangha-mangha. Sana nagustuhan ninyo. Paki-share at subscribe sa aking channel para sabay-sabay tayong lumago araw-araw sa pananampalataya. Amen. Kumusta mga kapatid? Naway sumainyo ang kapayapaan ng Panginoong Hesus. Nais ko na ang biyaya at awa ng Panginoon ay ibuhos sa iyong buhay, sa iyong tahanan. Naway painitin ng Espiritu Santo ang iyong puso sa mensaheng ito at magdulot ng masidhing pagnanais hanapin ang Diyos at lumago sa karunungan. Amen. Ngayon, nais kong ipagdasal ka, ikaw na dumaranas ng pag-uusig, pagbabanta at mga espiritual na atake. Ipagdarasal kita, ikaw na inaakusahan ng di makatarungan sa mga bagay na di mo ginawa at kasalukuyang dumadaan sa proseso sa hudikatura. Ikaw na nakakaranas ng paghihirap mula sa masasamang tao sa trabaho o mahirap na sitwasyon kahit sa loob ng iyong tahanan o pamilya. Magdasal tayo para sa katarungan ng Diyos na hindi pumapalya. Makakasiguro ka dyan. At para dyan gusto kong basahin kasama mo ang awit 70. Isinulat ni Haring David ang salmong ito na nagpapahayag ng kanyang pag-aalala at pagdadalamhati sa harap ng mga hindi makatarungang umuusig sa kanya. Makikita natin na sa kanyang pinakamalupit na sandali, agad tumawag si David sa Panginoon at humiling sa Ama ng katarungan laban sa kanyang mga kaaway. Kaya, mahusay na ipinapakita ng salmong ito ang pag-aalalang nararanasan natin habang hinihintay ang kilos ng Diyos. Kaya, manatili ka hanggang dulo dahil may salita akong ibabahagi mula sa Diyos at ipagdarasal ko ang iyong buhay. Amen. Pagsasamahin natin ang ating pananampalataya at kikilos ang Panginoon para sa ating kapakanan, mga kapatid. Araw-araw ay nakakatanggap ako ng mga patotoo mula sa mga tao na dahil sa mga sandaling ito ng panalangin at pagninilay sa salita ay pinalalakas at nababago ang kanilang pananampalataya. Sa gitna ng araw-araw na pagsubok at hirap, pinupuri ko ang Panginoon. Ang pangunahing layunin ng channel ko sa YouTube ay mapalapit ang mga tao sa Panginoon at matulungan sila sa kanilang pananampalataya. Amen. Una, babasahin ko ang Salmo 70. Tapos ipapaliwanag ko bawat talata. Sa huli, gagawa ako ng isang partikular na panalangin. Para sa iyong kaso, iwan mo na lang dito sa komento ang iyong panalangin. Sige, babasahin ko ang awit 70. Iligtas mo ako, O Diyos. Magmadali ka, Panginoon, na tulungan ako. Mapahiya at mabigo nawa ang mga nagtatangkang kitilin ang aking buhay. Umatras nawa at hamakin ang mga nagnanais ng aking kapahamakan. Umatras nawa sa kahihiyan ang mga nanunuya sa akin. Ngunit magalak at matuwa sa iyo ang lahat ng naghahanap sa iyo. Laging sabihin ng mga umiibig sa iyong kaligtasan. Kung gaano kadakila ang Diyos, ako'y mahirap at nangangailangan. Magmadali ka, O Diyos, aking saklolo at tagapagligtas. Panginoon, huwag magpaliban. Tingnan ninyo mga kapatid,
Napakagandang salmo ito. Nagbibigay kaaliwan sa mahihirap na sandali. Basahin ko sa iyo ang unang talata, kung saan sinabi ni David sa Panginoon, "Iligtas mo ako, O Diyos. Magmadali ka, Panginoon. Tulungan mo ako." Makikita natin na ang Salmo 70 ay nagsisimula agad sa isang desperadong panalangin para sa kaligtasan. Ang pakiramdam natin ay si David ay tumatawag sa Diyos dahil natatakot siya para sa sarili niyang buhay. Ang pagkaapurahan ay malaki, kaya't hinihiling niya sa Panginoon na magmadali sa pagtulong. Ilang beses din kaya tayo, hindi ba? Dumaan din ba tayo sa parehong karanasan? Ilang beses na ba nating inisip na ito na ang ating katapusan? At kung hindi dahil sa himala ng Panginoon, tiyak talo tayo? Pansinin ninyo mga kapatid na habang humihingi ng tulong si David, kinikilala niyang ginagawa ng Diyos ang lahat sa tamang panahon at mula sa kanyang puso. Alam niya na gagawin ng Panginoon ang lahat ng pinakamabuti at tutulungan siyang makalampas sa mahirap na panahong ito, sa mga sakit at hindi pagkakaunawaan na nagdudulot ng dalamhati at kalungkutan. Kung dumadaan ka sa pagsubok at parang hindi mo na kaya, tandaan na sa pananampalataya nakakakonekta ka sa Diyos. Alam ng Diyos ang iyong sakit at makakasiguro kang kikilalanin niya na tunay kang naniniwala sa kanyang kapangyarihan. Kaya huwag kang matakot at huwag kang magduda kahit na parang hindi mo nararamdaman ang pananampalatayang gusto mo sanang maramdaman. Magpatuloy kang maniwala, magpatuloy kang umasa na may tiwala sa Panginoon. Kahit na ang mga tao sa paligid mo ay hindi naniniwala kasama mo. Kahit na pinanghihinaan kanila ng loob, magpatuloy ka sa iyong pananampalataya sa Panginoon dahil alam ng Diyos kung ano ang pinakamabuti para sa iyo at hindi niya inalis ang kanyang mga kamay sa iyong buhay. Pinoprotektahan at binibigyan ka niya ng kaligtasan, hindi ka mahahawakan ng masama. Pangako ito ng Panginoon. Amen. At kung mapapansin mo dito, makikita mo na habang humihingi ng tulong si David, hinihiling din niya sa Panginoon na magbigay ng katarungan. Alam mo kung bakit? Dahil alam niya na mabuti ang Panginoon. Ngunit ang Diyos ay matalinong hukom na di kailanman nagkakamali sa kanyang paghatol. Gusto kong basahin kasama ka ang 2 at 3 talata ng awit 70. Mapahiya at mabigo, nawa ang mga naghahangad, nakitlin ang aking buhay. Umatras nawa na may kahihiyan ang mga nagnanais ng aking kapahamakan. Umatras nawa sa kahihiyan ang mga nanunuya sa akin. Tingnan ninyo ito mga kapatid, sa awit na ito. Dito, ang mga kaaway ng hari ng Israel na si David ay may pangunahing katangian na kasamaan. Wala sa kanilang mga puso ang pagmamahal sa kapwa. Hindi nila iniintindi ang magiging bunga ng kanilang kasamaan. Bagkus, kabaligtaran pa nga, nilalait nila ang Diyos. Pati ang kanyang mga lingkod, inuusig nila ang mga ito at kinikitil ang kanilang mga buhay sa napakabrutal na paraan. Kaya noong panahon ni David, naniniwala sila na ang mga hukbo ay nagmamartsa ayon sa utos ng mga Diyos at ang hukbong matatalo ay inilalagay sa panganib ang reputasyon ng kanilang Diyos. Kaya, higit pa ito kaysa sa simpleng pagpatay kay David. Gusto ng mga kaaway na ipahiya at sirain ang reputasyon ng alagad ng Diyos. Ilantad siya sa kahihiyan. Sa ganitong paraan, mapapatunayan nila na mas makapangyarihan ang kanilang mga Diyos kaysa sa Diyos ng Israel. Pero alam nating lahat na walang sino man o anuman na mas dakila kaysa sa Panginoon. Walang Diyos-Diyosa na kayang talunin siya. At alam na alam iyon ni David. Kaya naman humiling siya na kumilos ang Diyos para sa kanyang kapakanan. Alam ng hari ng Israel na hindi hahayaan ng Diyos na lapastanganin o maliitin ang kanyang banal na pangalan. Kaya, mga kapatid, kung nararamdaman mong ikaw ay inaapi, inuusig o hinihiya, huwag mong subukang maghiganti gamit ang sarili mong kamay. Magtiwala kang kumikilos ang Diyos para sa iyo dahil mahal ka niya. At higit sa lahat, hindi niya papayagang may mas mataas sa kanyang banal na pangalan. Amen. At kasing halaga rin ng pagkilala na makapangyarihan ang Diyos at palaging magbibigay ng katarungan. Ito ay ang malaman na lahat ng naglilingkod at nagmamahal sa Kanya ng buong puso ay maaaring magalak, kahit sa gitna ng pinakamalalakas na unos. At ito mismo ang nais ipahiwatig ni David nang isinulat niya ang 4 na talata ng awit 70. Basahin natin ito ng sabay. Ngunit magalak at magsaya sa iyo ang lahat ng naghahanap sa iyo, at laging sabihin ng mga umiibig sa iyong kaligtasan, dakila ang Diyos. Amen. Luwalhati sa Diyos. Alam mo bang makikita agad ang pagkatao ng tao kapag inobserbahan kung ano ang nagdudulot sa kanya ng saya? Kaya, tatanungin kita, ano ang nagpapasaya sa iyo? Pera ba?
kasalanan o mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Kapag ang isang tao ay nagagalak sa mga espiritual na bagay at hindi sa mga material na bagay, ibig sabihin ay ipinanganak siyang muli. Ibig sabihin ay may pakikipag-ugnayan siya sa Diyos. Kaya napakahalaga na luwalhatiin mo ang Panginoon at magalak ka sa Kanya sa lahat ng sandali. Kahit na dumadaan ka sa pinakamalalaking pagsubok ng iyong buhay, ipapakita nito na karapat dapat kang parangalan ng Ama. Gaya ng turo ni Apostol Pablo, dapat tayong mamuhay bilang tunay na Kristiyano. Nalulungkot sa mundo pero laging masaya sa katiyakang babalik si Jesus balang araw. Amen. Habang ipinagpapatuloy ni David ang panalangin, lalo niyang nararamdaman ang pagtibay ng tiwala niya sa Diyos. At ganun din ang nangyayari sa atin, hindi ba? Kapag tayo'y nananalangin, madalas nagsisimula tayong puno ng takot, mga alalahanin, at pagdududa. Pero habang hinahanap natin ang Panginoon mismo, pinapalakas niya ang ating pananampalataya, pinapakalma ang puso, at binibigyan tayo ng karunungan, pagkilatis, at tapang sa pagharap sa lahat. Para a vida. Gusto kong basahin kasama mo ang talata 5 na nagpapakita na kahit mahina at walang proteksyon si David, naalala niya ang lakas ng Diyos. Amen. Tingnan mo ang sinabi niya. Ako ay mahirap at nangangailangan. Magmadali ka, O Diyos, aking saklolo at tagapagligtas. Panginoon, huwag kang magtagal. Dito natin makikita na si David ay patuloy na natatakot, patuloy na nagmamadali, ngunit tumingin siya sa kanyang sarili. At nakita niya ang sarili niya bilang mahirap at nangangailangan. At muli, humingi siya ng pakikialam ng kanyang Diyos. Pero alam niya na ang Diyos ang kanyang saklolo at tagapagligtas. At dahil doon, hindi siya pababayaan. At ikaw, aking kapatid na lalaki at babae, naaalala mo ba na kahit sa kabila ng iyong kahinaan, mayroon kang isang maawain at makapangyarihang Ama na handang tumulong sa iyo? Alam ko na tayo ay nabubuhay sa masasamang panahon kung saan si Satanas at ang kanyang mga demonyo ay nangingibabaw sa maraming bagay na nangyayari sa mundong ito. Kung hindi dahil sa pagmamahal ng Ama, matagal na sana tayong natalo. Dahil sa mga naglalagablab na palasong inihahagis ng masama laban sa atin araw-araw, kasama ang mga pag-atake habang natutulog at sa bawat sandali. Ngunit alamin mo na, dahil sa sakripisyo ni Jesus sa krus, ang baluti ng Diyos ay bukas para sa ating lahat. Kailangan lang nating tularan si David at kilalanin na kung wala ang Diyos, wala tayong halaga at kailangan nating umasa sa kanyang awa. Amen. Sigurado ako na kung gagawin mo ito, palaging poprotektahan ka ng Diyos laban sa mga atake ng kaaway at sa tamang panahon, ibibigay niya sa iyo ang tagumpay na matagal mo nang hinihintay. Papuri sa Diyos. At ngayon gusto kong magdasal ng isang espesyal na panalangin para sa iyo. Gusto kong ipanalangin ang iyong layunin. Hinihiling kong ibuhos ng Panginoon ang iyong banal na dugo Sobre a tua vida. para maprotektahan at maalagaan ka saan ka man dumaan kung kaya mo. Ipikit mo ang iyong mga mata at isama ang iyong pananampalataya sa akin. Sa mga sandaling ito, Aleluya Panginoon, aking Diyos at aking Ama. Narito kami sa harap ng iyong makapangyarihang presensya. Ang iyong presensya na laging nagpapabago sa amin kapag kami ay nangangailangan. O aking Ama, inilalagay namin ang aming mga sarili sa iyong presensya sa araw na ito. May pag-asa na pakikinggan mo ang aming panalangin. Titipunin mo ang bawat isa sa aming mga luha at iuunat mo ang iyong makapangyarihang kamay para sa amin. O aking Ama, katulad ni Haring David, marami sa amin ang nahihirapan. Pag-uusig, may mga taong gustong hamakin kami, saktan kami, at alipustain kami. Ama ko, at wala kaming lakas o kakayahan na makaalis sa ganitong sitwasyon ng mag-isa. Kaya po nananalangin kami, Panginoon, pakiusap magmadali kang tumulong, Ama. Alam naming lahat ay nangyayari ayon sa iyong panahon at kalooban. Ngunit kami ay nawawalan ng pag-asa sa mga sandaling ito at kailangan naming makita na ang iyong kamay ay nasa amin. Panginoon, patawarin mo kami sa kakulangan ng aming pananampalataya. O aking Diyos, kami ay may mga pagkukulang, kami ay mga makasalanan at hindi namin palaging naaalala na walang sinuman o anumang bagay na mas makapangyarihan pa sa inyo. At dahil dito, hindi namin kailangang matakot sa anumang kasamaan. O aking Ama, hinihiling din namin sa inyo na iligtas niyo kami mula sa aming mga kaaway. Gawin niyo sanang makita nila ang liwanag ng Espiritu Santo na nasa amin. At sa ganitong paraan ay magbago sila mula sa kanilang masasamang gawain. Sa ganitong paraan, malalaman nilang kayo lang ang Diyos para sa amin. Tulungan niyo kami, Ama,
Maging katulad ni Apostol Pablo na namuhay ng masaya sa kabila ng lungkot ng mundo. At kami rin, madalas, nalulungkot dahil sa mga masasamang nangyayari dito sa mundo. Pero naway, kami ay maging Feliz. masaya na may katiyakan na si Jesus ay babalik at ang banal na katarungan ay magaganap magpakailanman na magwawakas sa lahat ng sakit at pagdurusa sa mundong ito. Aminado kami, O Diyos, na wala kaming halaga at nangangailangan kami sa iyo, kaya't dumadalangin kami ng iyong awa. Ama, alagaan mo kami ngayon. Punuin mo kami ng pag-asa para magpatuloy kami sa paglakad, kahit sa gitna ng maraming pagsubok at kasamaan. Panginoon, dumadalangin din kami ngayon para sa mga may kaso sa hukuman na matagal nang nagdurusa ng maraming taon. Jesus, Panginoon, ilagay mo ang iyong kamay sa mga dokumento at papel na naiipit. Maglagay ka ng isang tao, Ama, na may puso, Ama, natutugon sa pangangailangan ng mga nagdurusa, ng mga nangangailangan. Panginoon, sa iyo ang aming pag-asa. Naniniwala kaming ikaw ang aming tagapagtanggol, tagaprotekta at nagbubukas ng pintuan. Kaya, Ama ko, gawin mo ang higit sa karaniwan na makarinig ako ng maraming patotoo mula sa mga napalaya at gumaling. Transformar. Nagbago ang buhay at trabaho, may tinanggap na bago. Propósito. Panginoon, buksan mo ang mga pintuang di kayang buksan ng tao. Nagkakaisa kami sa panalangin, pinagbubuklod ang aming pananampalataya sa pangalan ni Jesus. Ama ko, naway maging masagana, pinagpala, at pinakamagandang taon ito sa aming buhay. Dahil ang Panginoon ay kasama namin at walang laban sa amin, kung kikilos siya, walang makakapigil. Yan ang sabi ng iyong salita, Ama, at inaangkin namin ang iyong mga pangako ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ni Jesus, sino? Oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oh, meus irmãos, muito obrigado por estarem aqui comigo, orando junto, ouvindo a palavra. Eu creio que este ano vai ser o melhor ano da nossa vida. O ano do mover do Espírito Santo, o ano da salvação, da cura, libertação e da restauração de todas as áreas da nossa vida. Então eu peço que você caminhe comigo aqui todos os dias, porque eu quero orar por você, eu quero orar junto com... At magdadala ng mga salitang magpapalakas sa iyong pananampalataya? Huwag mong kalimutang ibahagi ito sa iyong mga kaibigan, sa iyong pamilya, sa mga grupo sa WhatsApp, sa Facebook. Ipakalat natin ang salita ng Diyos dahil ito ang kailangan ng mundo. Amen. Ako si Pastor Antonio Junior at hinihintay kita sa susunod na video. Pagpalain ka ng Diyos.